Ano ba binangga mo dyan? Sumabit sa kahoy lang atras. Yun lang, sumabit daw siya sa kahoy habang umaatras. Pero ginaguide daw siya ng asawa niya. Siguro kung saan saan nakatingin itong customer, nang ginalaw ko nalaglag itong naglalak sa kanya, naharos na pala siya. Kaya pag inilagay ko siya dito sa fender, hindi na siya naglalak. Dahil nga sa plastic lang, syempre naman wala kang asahan tibay. Tapos ito naman bumper, napunit pa yung kinakabitan niya ng lock. Ang style kasi ng lock nito mga boss, itong plastic na yan, yung tinatanggal ko, itutusok mo yan dito sa fender, maglalak yan. Tapos meron niyang screw, i-screw mo lang itong bumper. Ayan o, may butas siya, lagayan mo ng screw yan. Ang problema, lumaki na rin yung butas. Tapos itong plastic, hindi na rin siya naglalak dito sa fender. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, didiskarte ako dyan. Kukuha ako ng bolt and nut, tapos washer. Dating gawin, syempre, paraan lang muna. Kumbaga, pansamantagal. Ito naman kasi si customer, hindi niya alam kung paano diskarte daw ang gagawin dyan. Dahil nga sa, kahit ibalik niya, bumibitaw lang itong bumper. Kung mapapansin nyo, di ba may butas-butas yung bumper niya para pag isinaksak mo dito sa fender niya is maglalak. Ang problema doon mga boss, dahil sa pagkakabangga, humina yung pagkakalak niya. Kaya ang diskarte niya mga boss, nilagyan ko yan ng bolt and nut na number 10. Medyo masikip lang yan pag ginawa nyo, pero kayang-kaya nyo naman. Yung bolt, nilagyan ko ng medyo malaking washer para itong bumper is maipit niya. Tapos yung nut naman, dito naman sa ibabaw yan ng fender sa loob. Medyo mahirap lang ilagay itong nut kasi may cover itong fender eh. Kung tatanggalin ko naman itong cover ng fender, mamroblema naman ako sa mga lock niya, yung sa mga clip. Dahil nga sa plastic na yan, pag sikwat ko ng flat screw ko dyan, baka maputol pa. Trabahong celebrity lang naman to. Kumbaga, libre. Dahil nga di malaman ng customer kung paano gagawin. Hindi naman porket pake, hindi ko aayusin maigi. Dapat siyempre ayusin ko pa rin maigi yan. Yung maigi na hindi nabibili ng kung ano-ano pa si customer syempre. At dahil sa ayaw kung mawala sa align itong bumper niya, kailangan pag kinabit ko yung bumper syempre nakaayos, nakadiretso siya. Hindi pwede yung magawa lang. Nasa posisyon kasi yan ng paggawa mo yan para maganda yung alignment ng bumper. Dapat yung pagkakalagay mo ng bolt nakaayon dito sa fender, hindi pa baluktot. Kaya kung mapapansin nyo, tanggal kabit ako ng bolt kasi nga itong lagayan ko ng nut dito sa fender, hindi siya magkatapat. Itinatapat ko, hinihilot ko ng kaunti itong fender niya. Alam nyo naman yung yero nito malambot lang, kaya pinipersa ko na maitapat ko itong bolt dito sa nut na nilagay ko sa fender. Mahalaga kasi na sentro dapat itong bolt dito sa butas ng fender mo na nilagyan mo ng nut para pag hinigpitan mo yung bolt, aangat siya, dahan-dahan didikit dito sa fender at hindi mawawala sa alignment itong bumper mo. At pag naitapat ko na itong nut, pati itong bolt, dahan-dahan ko ngayong hihigpitan itong bolt. At para siguradong hindi mawala sa align itong bumper niya, ipapataas ko itong bumper para hindi siya mawala sa alignment. Para pag hinigpitan ko itong bolt na number 10, sigurado ako na maganda yung pagkaka-align ng bumper. Pangalawa, yung mga naglalak dito sa bumper, kung nakita nyo kanina yung sinasabi ko sa inyong butas-butas, may ipik yun, hihigpit siya, kaya hindi nabibitaw itong bumper mo. O di ba? Kung makikita nyo, okay naman na siya eh. Yung mga ganitong problema ng customer, minsan nilalagay ko na yan sa puso ko bilang isang celebrity. Libre kumbaga. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana kung maaari, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!